homemade, mura. Kung mga original, mahal. Kaya yun ang amin, mag-modify namin yung mga ibang mukha ng baril para mabinta rin namin para medyo mabuhay-buhay naman din kami. Kasi pag ganito, malapit na ang eleksyon, marami talagang naghanap. Minsan kukulangin kami sa stock ng bigay sa kanila. Yung mga high power, binibili nila yan. Kasi protection daw sa kanilang kandidatura. Guns, goons, and gold. Tila kakabit na ng mga bagay na ito ang panahon ng halalan. Sinasabing pangunahing makinarya, mga sandatang malaki raw ang kinalaman para masigurong pagkapanalo ng isang politiko. Kaya sa unang pagsabog ng Reporter's Notebook Election Series, tunghaya ng isang kalakal na umuusbong tuwing sasapit ang eleksyon, ang iligal na pagbebenta ng baril. Samahan niyo kami sa aming pagpunta sa ilang lugar na sinasabing talamak ang pagbebenta at paggawa ng mga ito. Dito lang yan sa Reporter's Notebook. May kasabihang political power comes from the barrel of the gun, o ang kapangyarihan sa gatilyo ng baril nagmumula. Ngayong malapit na ang halalan, mapatotohanan kaya ang kasabihan? Nitong mga nagdaang linggo, umikot ang Reporter's Notebook sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At nasaksihan namin ang patagong pag-usbong ng isang kalakal. Ang talamak na gawan at bentahan ng mga baril ng iba ay sinasabing napupunta sa kampo ng ilang politiko. Noon pa man, kilala ng pagawaan ng baril ang ilang mga lugar sa Danao sa lalawigan ng Cebu. Open secret yung paggawa ng illegal na baril dito sa Danao. Kalimitan sa likuran lang ng bahay ginagawa, tulad nitong pupuntahan natin ngayon. Nang sadyain namin ang lugar noong isang taon, napatunayan naming talamak pa rin ang paggawa at bentahan ng mga iligal na baril. Dito, manong-manong ginagawa ang matataas na kalibre ng baril mula sa pistol at handgun hanggang sa mahahabang armas. Noong nakaraang linggo, bumalik kami sa Danao. Wala pa rin halos nagbago. Para bang normal na, pang araw-araw. Kasi pag hindi ka naman gumawa, hindi ka naman makakain eh. Iba't iba raw ang kanilang customer. Mula sa mga security agency, mga pulis, hanggang sa mga pribadong grupo. Dahil palapit na ang eleksyon, lalo raw tumaas ang kanilang produksyon. Sa totoo lang tumataas. Nasanayan na sa mga politiko. Di ba, 3 G yan, gold, guns, and goons. Kaya kasama na ang guns sa 3 G. Isa lang ang mga armas sa sinasabing mahalagang gamit ng mga politiko tuwing eleksyon. At sa pagkakataong ito, hindi lang sa Danao, buhay ang negosyong ito. Piyesa-piyesa raw kung magbenta si Melchor. At dahil marami naghahanap, di hamak na mas mahal daw ang presyo ng mga baril kapag malapit na ang eleksyon. Marami talaga mag-order yan sa amin, sir. Kasi gamitin talaga niya sa protection.
Sa isang lugar sa Maguindanao, pinuntahan namin ang tagong pagawaan ng mga baril. Sa maliit na kubong ito, iba't ibang materyales sa paggawa ng baril ang makikita. Kabilang dito ang isang gato o pang-ipit sa mga bakal. Dito ay mano-manong ginagawa ni Mang Danny ang maraming klase ng baril, mapapistol man o Armalite rifle. Gaano katagal ginagawa yung isang ganito? Bida kay girawan na. Minsan nagagawa nila yan ng 12 araw, minsan umabot ng 1 buwan. Masda masino ka mo. Karamihan ng mga materyales na kanyang ginagamit, mga nirecycle na piyesa, ina-assemble hanggang mabuo ang mga baril. Pero hindi lang mabababang uri ng baril ang ginagawa ni Mang Danny. Nakakabuo rin siya ng M203, isang uri ng grenade launcher na kinakabit sa mahahabang uri ng baril. Igira ko na wan. Tenos labi siya pulo pa ma. Sino mag-aakala na sa loob ng maliit na kubong ito nakakabuo sila ng grenade launcher na kagaya nito at anti-tank weapons na napupunta sa kamay ng ilang mga politiko? Kana igirawan na adin. Igirap man awan na taman siya Davao, Cotabato, Butuan. Nilalapitan daw siya sa pamamagitan ng mga tinatawag na middleman o gun runner ng mga politiko. Sa isa pang lugar sa Maguindanao, nakilala namin si Ador. Sampung taon na siyang gun runner. Ang kanyang mga ibinebentang baril galing pa raw sa ibang lugar. Minsan, may Manila, minsan may Davao. Pag mayroon kami makita na Coast Guard, maglabas muna parang namimingwit. Paglampas, saka kami mag-proceed. Ihawagan kami lang. Sa pamamagitan daw ng bangka nila, ipinupuslit ang mga kargamento. Mas madali kasing ilusot, di tulad sa mga pampasaherong sasakyan. Bultuhan po, kasi lugi kami sa biyahe. 100 piraso na baril. Pero bukod sa pagiging gun runner, gumagawa rin ng homemade guns si Ador. At tulad ni Mang Danny, may mga suki rin daw siyang ilang politiko. Pag ganito, malapit na ang eleksyon, marami talagang naghanap. Minsan kukulangin kami sa stock pambigay sa kanila. Yung mga high power, binibili nila yan. Kasi protection daw sa kanilang kandidatura. Sa Basilan, pagbebenta rin ng baril ang ikinabubuhay ni Karam. Para sa kanya, sagana ang pamumuhay tuwing eleksyon. Tumataas kasi ang bentahan ng mga armas. Tumaas at saka nagmahalin ang baril, bentahan ng baril. Dati yung presyo ng M16, pinakamababa is 35,000. Ngayon maabot ng 50,000 ang ano. Dahil sa kakulangan, kung minsan kulang din ang stock. Di hamak na mura raw ang mga baril na kanyang ibinibenta. Ang isang M16, kung sa legal na paraang bibilhin, aabuti ng mahigit 100,000 piso. Pero sa kanya, pumapatak lang ng 50,000 pesos. Marami raw kasi siyang pinagkukunan. Mga business talaga, business mo ng ano, karamihan. Pero kinukuha galing sa ano rin yan, ang mga army, yung mga sa PNP, meron din. Iba-iba rin daw ang mga kliyente ni Karam, mula sa mga organisadong grupo hanggang sa mga sibilyan. At tuwing eleksyon, mga politiko rin daw ang kanyang mga pangunahing parokyano. O politiko yung lahat bumibili. Lalo nang may kaya, tulad ng mga gobernador, yon, yung malaking pera, yung maraming pera. Bibigay sa mga, alimbawa, isang munisipa, may tauhan sila doon, ibabagsak nila. Sa isa pang barangay, nakilala namin si Sayid. Kasi ang original, mahal yung original. Ang mga baril na mataas ang kalibre, lalo niyang pinalalakas. Tulad ng mga M16 Armalite na ginagawa niyang M203 assault rifle.
Paano nga pala po kayo natutong gumawa ng baril? Kunin namin yung original, titingnan namin kung paano ang ginagawa. Ang mga bala naman ng 6mm mortar, ginagawa niyang rocket-propelled grenade o RPG. Hindi tulad ng malalaking kumpanyang gumagawa ng baril. Dito, buong tiyagang minamano-mano rin ni Sayid ang pagbuo niya ng armas. 1, 2, 3 na yan. Yan. Ayon sa kanya, nagkalat ang mga loose firearms sa basilan. Sa katunayan, habang kami nag-i-interview, isang putok ang aming narinig. Politika ka may mga baril dito. Ano ho yun? Baril yun ah. Baril. Oo, doon. Ako niyan, 38 lang nangyari? ata yun. Ha? 38. 38 caliber? Sanay na kayo, no? Wala yan. Parang walang nagre-react eh. Oh. Isa ito sa mga karatulang nadaanan namin dito sa Lanao del Sur. Pero pagdating sa armas ang pag-uusapan dito sa Mindanao, tila hindi sapat ang mga karatulang gaya nito. Ipinatupad na ang gun ban sa buong bansa dahil sa nalalapit na eleksyon. Sa ilalim ng batas, maaaring makulong ang sino mang lumabag nito ng mula 1 hanggang 6 na taon. Kaya patago ang kalakaran ng pagbebenta ng baril, pero hindi pa rin ito nagiging hadlang para sa iba na ituloy ang kanilang negosyo. Ikinuwento sa amin ni Melchor, isa ring gun runner, kung paano ang sistema ng kanilang bentahan ng mga illegal na baril. Isa-isa lang. Minsan yung malaking item, kagaya yung Armalite ko maghigpitan, gina-chap-chap namin, hatid-hatid, hanggang mabuo namin yun sa isang lugar nga doon kami magbintahan. Piyesa-piyesa raw kung magbenta si Melchor. At dahil marami naghahanap, di hamak na mas mahal daw ang presyo ng mga baril kapag malapit na ang eleksyon. Marami talaga mag-order yan sa amin, sir. Kasi gamitin talaga niya sa protection. Ito ang gamit ni na Osama Bin Laden at saka yung sa mga Iraq, Afghanistan, sa Iraq, ito ang gamit. Kahit sa Lebanon. Full automatic itong Armalite na to, full auto. Pagkatapos ito yung lumilipad ng hanggang 400 meters. Ito ang gamit ni na Osama Bin Laden at saka yung sa mga Iraq, Afghanistan, sa Iraq, ito ang gamit. Kahit sa Lebanon, ito pa rin ang baril na mga Hezbollah. Hindi ito imbakan ng mga baril ng mga pulis o militar. Pero samot-saring high-tech at matataas na uri ng baril ang makikita. Ilan lang ito sa mga baril na pagmamayari ng miyembro ng isang pamilyang nasa politika sa Maguindanao. Maganda ang caliber nito ay 30 caliber ang bala nito. Ito ang machine gun na ginagamit nila noon. Matagal nang nasa politika ang pamilya ni Ruben. Aminado siyang bumibili ng mga baril para sa kanyang pamilya. Bilang paghahanda sa nalalapit na halalan, nagpapalakas pa siya ng kanilang mga armas. Para raw ito sa kanilang seguridad sa init at tindi ng sitwasyon sa kanila. Kailangan namin na mayroon kang bodyguard, mayroon kang baril. Upang sa ganun naman ay magkaroon din sila ng kahit na papaanong alanganin. Mag-aatubili rin yan tatambang kung sakaling heavily guarded. Ayon kay Ruben, normal ang pagkakaroon ng maraming baril sa isang pamilyang nasa politika sa kanilang lugar. Hihira ka makakakita siguro ng politiko dito na yung bang walang sariling private army, walang sariling baril. Umaabot na raw sa 500 ang kanilang armas. May papeles ang 100 sa mga ito, pero ang karamihan wala raw. Ayon kay Ruben, pangproteksyon lang ang gamit ng kanilang mga armas. Hindi raw nila ito ginagamit sa pang-aabuso
at pananakot ng mga tao. Napakahalaga ng buhay natin. Kahit na papaano kapag tayo ang kinanti, naturalmente yung kumbaga gaganti tayo. Re-rest back tayo sa ganon. Pero hindi ibig sabihin na kahit na marami tayong baril, yung bang mangingibabaw tayo sa batas. Nakaranas ng pang-aabuso noong nakaraang eleksyon si Jamal. Bumili siya ng baril ngayon para raw sa proteksyon. Ngayon pa lang, dama na raw ang tensyon sa kanilang lugar sa nalalapit na halalan. Magdiataan ba mong kita nun, magagaw ki kawase. Nausang kan pindahin, andan siya magandang panyap de, pigi na bang tek koleksonin sindahin, magsasaw na dyan siya, nasaw sindahin. Dating politiko si Amar sa kanilang lugar. Sa haba ng panunungkulan ni Amar bilang lokal na opisyal, hindi niya matanggap na natalo siya sa isang politiko na sa paniniwala niya'y gumamit ng baril para umano manakot ng botante. Masakit na masakit. Kasi alam mo, kaya masakit hindi ang mga tao bumoto. Ilan beses na eleksyon, minsan isang barangay hindi nakaboto yung tao niya, 4 tao ang magboto. Safe po. Sabi ko, Tepsi, hindi ako magkano sa inyo na. Papunta tayo sa isang kampo ng Lost Command. Nasa pusod ng kabundukan ang kampo. Armadong grupo daw tong mga to, pero hindi sila pumapanig kung MILF man o Abu Sayyaf. Para may pupuntahan lang po. Halos 1 oras din ang aming nilakad. Sa kampo, inabutan namin ng ilang kalalakihan, lahat armado. Ayon kay Commander Hashim, pinuno ng grupo, hindi daw sila mga bandido o rebelde. Maging sila'y nakabibili ng mga loose firearms para sa kanilang sariling proteksyon. Meillä ni kapit tinale o kai ko kai inano me bakas kumtarakihin. Mula pagpapahinga hanggang kwentuhan, dala nila ang mga baril. Tuwing eleksyon daw kasi, nakararanas sila ng panggigipit. Bakas niya maghapin tu civilian ko tawag na us. Ginono kung tinukuyin ang kay project barangay ko. Ginaus. Ginono kay mate kung tinay. Kung usig bel ini kay sinapang hakan sinapang ka. Ang batang ito tila di lubos na nauunawaan ang bagay na kanyang hawak. Sinasamahan nila tayo pababa ng bundok kasi sa mga oras daw na ito, baka may makasalubong na ibang grupo. Delikado daw para sa amin. Hindi lang mga kalalakihan sa kabundukan ang may baril. Pagpasok namin sa isang barangay, baril agad ang bumungad sa amin. Yung mga baril na nadadaanan natin, napaka-casual, nakasabit lang sa labas, hindi nakatago. Sa bahay na ito, nakalabas lang ang baril sa may papag, habang ang may-ari, payapang nahihimbing. May mga baril ding nakatago sa bigasan, habang ang iba, tila palamuti na nakasabit sa loob ng bahay. Sa aming pag-iikot, inabutan naming gumagawa ng bahay si Amir. Hindi nalalayo sa paningin niya ang kanyang M16.
Iba na raw kasi ang sigurado. No, sige, masinad di kay ko kinaastiran mangyami para sa may eleksyon. Nakong kami ginhot may siya ko may di si Bernardin na masih kay kinaastiran si kauman kami wang kay gimen hot si sige. Salta na pigi bukas may binabono ni kayo may bataan ni. Kwento niya sa amin, bumili siya ng baril matapos magkaroon ng di pagkakaunawaan sa nakaraang barangay election. Ang simpleng girian na uwi sa karahasan. Meron kaya pa. Kaya di kayo sa pagbunting wis kami siya na karong pagkamiwa nila ay din makiwi. Sa insidenteng yun, namatay ang kanyang manugang. Kaya pangako niya sa sarili, maging handa sa lahat ng pagkakataon. Nalili ko para ano andyan yan. Para pag ano ka dyan lahat ko, si Baran ko, usbawaris ko. Alawi ang mga pente me, subod me. Pumane, barangay kami de. Si Mayor Recom Echeverry ng Caloocan umaming nagdadala siya ng baril. Para sa kanya, mas lalo pa raw itong kailangan tuwing eleksyon. Kasi yung security ng kandidato, etc., yun ay hindi para mag-offend more on defense na walang mangyari sa kandidato. Diba? Aminado siyang hindi maganda ang naidudulot ng pagdami ng mga baril tuwing eleksyon. Kaya naman para sa kanya, dapat may kaakibat pa ring pag-iingat at responsibilidad ang nagdadala nito. Nakababahala na tila nasa kultura na ng politika ang pagkakaroon ng mga armas tuwing eleksyon. Kinakasangkapan masiguro lang ang seguridad. Ilang henerasyon pa kaya magpapatuloy ang paniwalang ito? Formal nang nagsimula ang kampanya at ilang buwan na lang, eleksyon na. Nakikiisa ang Reporter's Notebook sa paghahangad ng isang malinis at tapat na eleksyon. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na Martes sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng mga makabuluhang isyu at balita tungkol sa eleksyon. Ako si Giga Manicad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.